Okay guys, good morning. Welcome to my channel ulit. Ito mabilisan lang to na vlog. Karugtong to nung pinost ko nung nakaraan regarding dito sa ating brake system ng motor natin. Applicable to sa lahat ng naka-disc brake guys ng motor. Pare-parehas lang yan lahat ng disc brake. So ngayon 'di ba nagkaroon tayo ng bagyo no, nitong nakaraang buwan. So ito connected to yung gagawin nating vlog for today. So magpapalit tayo ng ito, brake pad. Kasi pudpud na yung brake pad natin. Ngayon pag nagpapalit tayo ng brake pad, especially kung nilusong natin sa baha yan guys, kailangan natin na lagyan to ng grasa. Ito yung rubber na to. Ito kasi yung ano niya, bracket. Ito yung bracket. Ito yung caliper na nakakabit sa bracket. So sa loob niya dapat nilagyan ng grasa yan. Kasi ang mangyayari guys, hindi na siya makakapaglaro ng maayos yan. Naggumaganong-ganong kasi yan, naglalaro yan. So pag hinugot mo yan, nilusong ko siya sa baha, tingnan niyo yung grasa niya. Ang pangit na itsura, nagpuputi-puti na, then titigas na yan. So ang mangyayari nito, mag-i-stack up to. Ito yung punot dulo o yung ugat nang wala kang free wheel plus mahina yung preno mo. So regardless kung anong klase pa ng brake pad ang ilagay mo dyan, kung hindi mo to i-maintenance, walang mangyayari. So ganito lang gagawin nyo, linisin nyo yung loob nito, tapos itong isa, then itong bracket tanggalan nyo lang ng dumi, tapos lagyan nyo ng bagong grasa. So may rubber yan sa taas. Ito tanggalin nyo yung laman yan, ayan, yung may puti-puti na yan. Ganito kasing grasa pag nalubog sa baha, ayan, pumuputi yan, then pumapangit na yung quality niya, titigas. So mag-i-stack up ngayon yung caliper mo, wala ka ng magandang brake o preno. So linisin nyo lang yan, then i-repack nyo ng panibagong grasa. So ito, i-repack lang natin to, lilinisin ko lang na ganyan yan. Sa mga baguhan, kayang-kaya nyong gawin to. Sa mga expert na, kayang-kaya nyo na yan. Ito, so linisin nyo lang to sa loob. Bahala na kayong diskarte nyo kung paano siya tatanggalin. Yung lumang grasa, ito meron din niya sa loob. Tapos lagyan nyo ng bagong grasa. So lalagyan ko siya para maglaro siya ng maayos. Ang problema, pinasok din pala ng yung grasa ko ng tubig. Hindi nakaligtas sa bagyo. So lagyan natin ng bagong grasa. Lagyan nyo tong bracket. Sundan nyo lang Yung pagbaklas hindi ko na ituturo yun, kasi kayang-kaya nyo naman, yung common sense na lang yun Paluwagan nyo muna yung dalawa dito bago nyo tanggalin yung gulong. Tapos silahin nyo. Tanggalin nyo na rito yung niya, yung kanyang lumang brake pad. So yan, ito guys ang importante. Lalagyan natin ng panibagong grasa yan. I-repack natin ng bago. So sana nasusundan nyo Tapos ito, kailangan malagyan nyo sa loob ng bagong grasa yan. Kasi nabasa na yung dati. Pinipisil ko yun dito para pumasok yung grasa guys. May pressure kasi yan. Hindi mo siya basta may papasok pag ayan. Then ikakasa ko muna pati itong isa na to guys. Ito sa taas to, lagyan mo ng grasa.
tumitigas yung grasa mo, hindi na siya nakakapaglaro ng maayos. Dapat babalik yan eh, no? Kita niyo naglalaro. So dapat ganyan yan. So yun lang gagawin nyo guys. Lagyan nyo lang siya ng grasa, then ilagay nyo na yung ano nyo, yung itong brake pad nyo. Good to go na yun. Then ibalik nyo lang, salpak nyo, then okay na yun, goods na yun. So ganun lang guys ang diskarte ha, pag may maintenance itong caliper. Iba pa yung mga nasa loob, yung mga piston. Bihira naman kahit hindi ka magkalas nyan. Yung mga nauna kasing mga nagbablog, kesyo yun daw ang dahilan na ganon-ganon. Hindi. Ang buong dahilan talaga niyan, punot dulo ito. Itong bracket, kailangan nililinis yan, nilalagyan niya ng bagong grasa. Isa pang dahilan nito kung bakit nagkakaproblema tayo, hindi mo maikasa tong brake pad, ito, brake pad na to. Kasi kapag nag-stack up na yan, hindi na gumagalaw yung caliper mo, hindi mo na maikakasa to. So FYI pala dun sa hindi pa marunong, huwag kayong papayag pag nagpagawa kayo sa motor shop na pipilitin nila ipasok to. 0-0 to guys. Ayan. Yung pad na yan. Ang ginagawa kasi ng iba, hindi nila alam kung paano solusyonan. Ito lang naman punot dulo niyan eh. Pag ito luma na yung grasa, tumitigas yan, nag-i-stack up yung caliper, hindi mo to maipapasok. So ang ginagawa ng ibang siraniko, mekaniko, ginagrinder tong brake pad para lang may kasa. Huwag nyong gagawin yon kasi nakadesign talaga yan, 0-0 yan, pasok yan guys. Ilang mm lang ang pagitan yan. So ang solusyon dyan, ito lang, lagyan mo lang ng grasa, linisin mo to, itong bracket, lagyan mo ng grasa. So FYI ko lang sa inyo yun ha, kasi marami na ako nakitang mekaniko ganun yung ginagawa. Imbis na solusyonan, pinipilit na ipasok to, itong brake pad. So nangyayari, lumalaki yung sira, nagkakaproblema. So yun lang guys ang tip natin ngayong araw. Ayan guys, naikasa ko na, nakikita nyo, ito na yung brake pad natin. So kung papansin niyo, ganyan no, yung itong nasa kanan na pad natin nakasagad. So mangyayari niyan, kung ikakasa mo tong disc brake nya, babangga yan dito. So yan yung in-explain ko na ang ginagawa ng ibang mekaniko, ginagrinder yan. So huwag kayong papayag na grinder yan guys, kasi 0-0 talaga yan nilagay dyan. Mali lang yung pagkabit nila o yung kanilang proseso. So paano ba natin maikakasa ng maayos yan? Itulak mo tong caliper, ayan, di ba sabi ko sa inyo naglalaro yan. Ayan o, kung itutulak mo yan, gagalaw yan. Atras tong tong ano na to, itong caliper na to, pag umatras yan dyan, maipapasok mo na yung disc brake mo dito. Saktong sakto na yan, maglalaro. Halos dikit lang kasi yan guys, 0-0 yan yung clearance itong ating disc brake at saka itong ating brake pad dito sa ating rotor disc. Ito yung rotor disc. So ulitin ko ito lang lagyan nyo lang ng grasa yung bracket na yan, taas baba. Ito yung baba niyan, yung rubber, ito yung rubber na to. So yun lang guys ang gagawin ninyo ha. Pag hindi nyo may pasok yung disc brake, once na nagpalit kayo ng bagong brake pad, so linisin nyo lang to. Pangalawa, pag nababasa, inilusong nyo sa baha, na kasi tong grasa na to, tumitigas, na-expired yan eh. So ganun lang gawin, palitan, linisin, palitan ng bagong grasa. So yun lang guys, maraming salamat sa pagtangkilik sa ating channel. Please subscribe my YouTube channel and click the bell button para lagi kayong ma-update sa mga pinupost kong mga tips sa ating channel. Yun lang guys, salamat.